recording. Oo, salamat. So, okay na, naka-record na. So, meron tayong nagtanong kung paano yung confirmation ng breakout or fake out. So, yung confirmation niya is, so, tulad dito, itong trend line natin dito. Yung confirmation ng breakdown niya is when yung current candle is lalabas siya sa line. Tapos paglabas niya sa line is mag-close siya dito. Like yung hindi tulad sa nangyari dito. So ito, katulad dito, confirmation to siya na breakout. Breakout siya. Kasi yung trend line natin dito, so tanggalin na natin to since alam niyo na paano to gawin. So dito, meron tayong trend line. Yung confirmation niya, so yung trend line natin is connected sa 1, 2, 3, 4, 5. So 5 points yung trend line natin. So medyo kino-consider talaga siya na trend line kasi maraming candles na ginawa siyang support. So 'di ba, ito yung support. So nangyari dito, once na hit siya, hindi na siya nag-drop pa ulit. So paakyat. So katulad dito, ito yung nangyayari. Lagi siyang nire-retest sa price na to. So dito na. Dito tayo, dapat magre-retest siya dito. So, dapat gagawin na sana niyang support dito. So, ang mangyayari sana dito, since meron na tayong 5 beses na nag-retest sa line na ginawa natin, so expected sana na aakyat yung price. So, ang nangyari is, ito na yung breakdown. Breakdown kasi pababa. Pag breakdown niya, like meron na tayo dyan, ito, nag-close siya, labas na sa line natin. Hindi na siya bumalik pa. Lumabas na siya sa line natin kasi meron instance na fake out siya. So, dapat confirmation talaga ng breakdown or breakout is yung candle is mag-close siya sa labas ng line. Pero ang problema din dito is, like for example sa 1 hour time frame, lumabas na yung candle, tapos hindi pa nag-close. Pero dito sa lower time frame is nag-close na siya. So kumbaga kino-consider na nag-breakout. Saan ba yung ganito? So sa lower time frame natin, kino-consider na siya na breakdown. Breakdown na siya dito, nag-close siya, tapos pag-close niya is babalik pa siya sana. Kasi gusto niya pang ipakita na fake out lang pala yung lahat. So since pagbalik niya is hindi na niya nakayanan, so nag-drop siya. Pag-drop niya, so 'di ba, pag-drop, so mag-i-expect ka na ay aabot na tayo ng 30,000 si Bitcoin, mag 30,000 na kasi nag-breakout sa 15-minute time frame, nag-breakdown pala. So nag-breakdown siya sa trend line natin sa 15-minute time frame, so nag-drop na nga, so profit ka na dito. Pero ang nangyari, bakit ganito lang kababa yung pag-drop niya? So, alam nyo na siguro yung reason bakit ganito lang kababa yung pag-drop niya. Yung previous, sir? Ano po? Yung previous na, na support. Oo, posible din dito. Posible tayo dito kasi meron tayong previous support dito na psychological din. So, bakit natawag ko siyang previous support dito? Kasi, like for example, dito sa 15-minute time frame, like halos 1 oras na sa candle na to, nire-respect yung price. Pero, hindi. Nakaporma lang ako ng ganito. Talaga magkano? yung pinaka-reason talaga dito is, bakit ganito lang kababa yung drop niya, is yung 1-day time frame natin, nasa bull trend tayo. So, merong mga expected na mga corrections, pero yung market natin is nasa bull trend. So, pag nasa bull trend tayo,
mas lamang talaga ang paakyat kaysa pababa. So, like dito sa 1-day time frame natin. So, yung drop niya, so kita nyo yung pinag-drawing natin sa 1 hour time frame kung ano lang itsura niya sa 1-day time frame. So, yung drop na nakita natin is ganito lang ka liit sa 1-day time frame. So, dito tayo nagbe-base ng trade natin. So, for example, sa date yung nagbibigay ako sa inyo ng signal, manual signal. So, for example, dito, meron tayong bullish engulfing na candle pattern dito. So, pag meron tayong bullish engulfing, yung probability dito is the next candle is bullish. So, pag bullish yung next candle natin, so sa March 27, kahit mag-trade tayo sa 15-minute time frame dito, tapos gagamitan natin like yung RSI or even EMA, every time mag-oversold tayo, mas lamang ka kung maglo-long trade ka dyan if every time mag-oversold tayo. Kasi yung sa 1-day time frame natin is paakyat yung price niya. Kasi meron tayong bullish engulfing dito. Bakit ba pag may bullish engulfing is mataas yung chance na aangat yung price? Kasi dito, itong candle na to na nagre-represent or nagko-confirm na bullish engulfing siya, pinapakita niya na nag-overtake na siya sa sellers or nag-overpower na siya sa mga nagbebenta. So, dito, since lumalakas na yung buying pressure or yung buying momentum, expected talaga niyan na tataas tayo. So, pag nasa lower time frame ka na, yun yung tinatawag nating scalping or day trade. Every time magbabounce or oversold yung price since paakyat tayo sa 1-day time frame. So every time, like tulad dito, meron na tayong trend line. March 27 ba to? Since ano to? So ito yung trend line natin. So dito, so nasa like dito, 'di ba? May trend line na tayo sa March 26. So ano yung March 26 natin? Yung March 26 natin dito is itong candle, itong bullish engulfing candle natin. Tapos dito, ito na yung pwede tayong mag-set up ng trade kasi confirmation pa to dito. So sa 1 hour time frame, dito, meron tayong fake out. Tapos ang kasunod doon is nag-pump na siya. So pag pump niya sa saan ba tong ito 27. So sa next 27. So dito tayo mag-start sa 27. So di ba dito ang nangyari, ito yung 27 natin. Sa 27, pag nag-drop siya sa trend line natin, so since nung 26 pa, ine-expect na natin na paakyat yung price, tapos meron na tayong trend line, so expected to, kahit dito pa yung points natin, expected natin na sa line na to dito, pwede tayo mag-set up ng mga orders natin. Like ganyan. So, if ever dito, katulad dito, nag-retrace siya, pag napasukan mo ito sa line na to, itong support, malaki yung profit mo. So, yun yung ibig kong sabihin. So, kumbaga, if ever yung 1-day time frame natin is nag-indicate siya na ng bullish signal, sa mga lower time frame, pwede natin yun i-take advantage. So, kumbaga, every time meron tayong mga candle na nagre-retrace or nagsusupport or naglulo, pwede mo yang pasukan. So, ito yung psychological na support and resistance kasi mamaya ituturo ko sa inyo yung
useful na meron tayong mga indicators at yung meron tayong indicators at yung meron talaga tayong setup kung paano tayo papasok ng trade. So ito, since basic pa lang to, at least meron na kayong idea ng support and resistance. So ito yung psychological analysis ng support and resistance. So dito na tayo sa technical. So ano yung technical? So yung technical is yung gumagamit tayo ng indicator. Yung ginagamit natin is drawings, mga drawings lang. Dito, mga drawings to dito. So yung indicator is dito. So pag gagamit tayo ng indicator, lalo na pag support and resistance, ang pinaka-basic talaga dyan is yung moving average, EMA. So, meron itong moving average exponential. So, ang So, like dito, pwede nyo itong gayahin. Ang kumbaga, standard na EMA lines is yung 9, then like 15, tapos 20, 50, and 200. Yan yung mga basic or standard na EMA lines. So, change lang natin yung color na to. So, ano ba yung mga 9 na to or 15 or 20 or 200? So, ano ba yan? So, itong mga 9 na to, itong mga number na to is nagre-represent ng candle. Kasi 'di ba meron tayong close. So, every 9 candle close is kinukuhaan siya ng average. So, kumbaga yung close dito sa candle na to, yung close is 56,200. Tapos, ang close dito is 56,100. So, sa 9 candles na to, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? So, sa 9 candles na to, kinukuha niya yung average ng closing niya. So, yan, ito yung resulta, yung line na to. So itong EMAs is like trend confirmation. Bakit trend confirmation? Kasi sa every candles is kinukuhaan niya ng average. So kung yung average ng candles is paakyat, syempre, yung price ng candles is paakyat, syempre, yung average niya talaga is mataas din. Pero kung yung candles is pababa, so siguro nakuha niyo na yung point. So paano ba naging support ang EMA or naging resistance? So sa atin, ito yung default, pero sa atin ito yung gagamitin natin. So pwede niyo itong i-take note kasi sa yung indicator natin na SH edge, yung EMAs na gamit ko is ito. Hindi tayo sumasabay sa standard. Dapat inuunahan natin yung standard. So sa length natin is 8. Then yung ikasunod is 13. Tapos dito, yung ginamit ko is 21. Bakit 21? Kasi sa mga range na to, like sa 20 and 50, mas okay siya kung makakapasok ka ng mas lower price kaysa sa makapasok ka ng higher price. So, binabaan ko siya ng isa. Then dito, instead na 50 is 55. Bakit ganito yung EMA ko? So, yun nga, yung sinabi ko, dito i-focus na. So, yun nga, sinabi ko, mas okay siya pag ganito kasi if ever mag-drop pa yung wick, is makukuha mo. Like dito. So, sa crypto market, sa totoo lang, kung anong meron sa crypto is, itong 8 tsaka 13 is more likely hindi na siya useful kasi napaka-volatile ng market. Yung nagagamit lang talaga dito na medyo mas may malakas na confluence or
medyo effective siya kung gamitin is yung EMA 50 or sa akin is EMA 55. So, tatanggalin natin muna to. Tsaka itong EMA 200. Itong dalawang ito yung mga effective na EMA sa crypto. So, like dito, EMA 200, instead na 200, ang gusto ko dito is 180 kasi sa EMA 200, napakamaraming candles na yan or ang haba na ng panahon na in-average niya. So, dapat kung maaari is makakauna ka pagpasok. Like katulad sa nangyari kay BTC nung una, di ba medyo mas nahirapan pa tayong pagpasok kasi nag-i-expect tayo ng 50,000. Pero ang nangyari is hanggang 50,300 lang. So hindi siya nag-hit sa EMA 55 natin or sa EMA 50. Pero yun nga, binigyan tayo ng idea na yung EMA 50 is nire-respect ni Bitcoin. So ito na yung technical support natin. So sa technical support natin, like dito, so itong EMA 55, makikita natin dito na ginawa siyang support. So dito, so kumbaga ang nangyari is, di ba nag-trend line tayo kanina? So ito yung psychological trend line natin. So ang nangyari sa psychological trend line natin is, binara siya ng technical trend line natin. So yan yung problema pag marami na tayong indicators or mga analysis na ina-apply kasi magkukontradict na sila lagi. So if ever nagbe-base ka ng EMA, pwede kang mag-base sa EMA or kung kaya, if ever meron kang trend line dito, tapos meron kang EMA 55 dito, i-consider mo na baka babara lang siya dito. So, yun yung mga technique dyan. Tsaka, ang nangyari dito, di ba, nag-breakout na tayo sa EMA 180 natin or EMA 200. Ang nangyari is nag-fake out, tapos, after nag-fake out siya, hindi niya na nakayanan na mag-breakout dito. So, after nito, dito naman siya nag-support sa EMA 50 or 55. Pag support niya is naka-accumulate na siya dito, kaya na lagpasan niya na yung EMA 200. So, ganun lang po yun yung mga support and resistance. So, meron na kayong idea kung paano yung psychological na mga lines, tapos yung mga horizontal na like katulad dito, horizontal siya dito na hindi pa yung current price is hindi pa nalagpasan yung price na to dito. So dito kino-consider natin na resistance. So malakas na resistance to kasi ilang hours din, ilang candles or halos isang araw o dalawang araw na resistance siya. Yung price is hindi pa kaya na tumaas hanggang dito. So, di ba napansin nyo si BTC parang nahihirapan talaga na mag 57K? Kasi dahil meron tayong resistance at sa price na to is yung mga traders or mga buyers is hindi na sila gusto sumugal pa na bumili sa 57,000 Bitcoin. So, ito yung psychological, ito yung technical. So, sa technical, dito makikita din natin sa EMA 200 sa 1 hour time frame is nag-fake out lang siya. So, dapat talaga yung mga breakout or mga breakdown trades is meron ka talagang risk management kasi mostly magiging prone ka sa mga fake outs na yan. Kaya dapat kung mag-set up ka ng trade is dapat aware ka at maglagay ka talaga ng stop loss or yung risk management natin kasi dito if ever nag-long ka so wala kang stop loss kasi confident ka masyado, nangyari is nag-drop ng 11%, so wala ka na. So dito, so ito yung nasa lower time frame tayo.
At ito naman yung sa 1-day time frame. So, ayan dito. So, ito yung 1-day time frame natin. Meron na kayong idea sa support and resistance. So ano bang nangyayari dito, 'di ba? Dito accumulation phase. So sa accumulation phase naman, using psychological, alam nyo na. So yung using technical naman gamit ng EMA is if ever yung line is nasa center siya lagi ng price or yung prices is nasa ilalim ni EMA, tawag doon is ranging. Excuse. Undecided siya. So dito, nasa accumulation phase tayo. Hanggang dito kasi ito yung previous resistance. So pag breakout niya, nag-breakout na siya. So dito rin natin ma-apply yung mga EMA 8 at saka itong mga 20, itong kung sa standard pa 9, 15, 20. So ito siya yung magagamit natin. So dito pag uptrend na natin, yung first niya is nire-respect niya yung EMA 13 or 15. Dito, tsaka yung 8, nire-respect niya. Tapos dito, yung 20 or 21. So, okay pa to siya dito. Pero para sa akin, itong mga EMA na to, kasi nasa 1-day time frame tayo, pag nasa lower time frame tayo is hindi siya ganun ka-effective. Like dito, nasa 1 hour time frame tayo. Kasi yung iba, if ever nag-support lang siya sa EMA 8, tapos mag-enter na agad ng trade. So like dito, ito yung tatlo natin. So 'di ba ang nangyayari lagi is hindi niya nire-respect. Mas nire-respect niya yung 200 tsaka yung 55. Hanap tayo dito ng mas malakas na signal. So for example dito, itong EMA 200. Pag breakout niya, like dito, or yung tinatawag nating cross, golden cross, so expected talaga na tataas siya. Pero if ever nagbabase ka lang dito sa mga lower time frame na lower EMAs na to, is medyo mahina yung mahina yung trend niya. So dito, saan ba yung mas magandang example dito? So like dito, cross din to siya. So dito, like ito yun EMA 200. So sa EMA 200, kita nyo nga na nag-fake out pa siya. Tapos kung iniisip mo na uy, like for example dito. So di ba dito rin sa EMA 50 is meron din siyang yung tawag doon. Meron siyang pababa dito. Then yung EMA 200 naman is ganito yung kahaba yung pababa niya. Tapos dito naman, kaya sobrang taas yung pagbaba niya dito is dahil sa mga cross na to. Cross dito, cross din dito, yung 50 tsaka 200. Tapos cross din dito sa tatlong EMAs natin ang 200. Kaya nangyari is nag-drop talaga siya dahil sa cross. So, dapat bantayan nyo din yung mga cross natin. Tapos dito, somehow, nag-resistance siya sa EMA 8 or 9. Pero, yun nga sinabi ko, mag-ingat kayo pag mga ganitong resistance kasi kadalasan na mangyayari sa inyo is katulad dito. Unless na lang kung marunong na kayo mag-risk management, pwede nyo itong pasukan, pero at least meron kayong yung calculated risk na kung magkano lang yung talo nyo. Kasi meron na tayong mga, kumbaga pa, pag magpapasok tayo ng trade, meron tayong combination. So, mga example combinations kumbaga is ganito.
EMA, tapos candle pattern, then yung panghuli is yung resistance, yung RSI. RSI or stochastic. So ito yung mga basic. So kumbaga anong purpose ng EMA? Ang purpose nito is support and resistance tsaka trend. Tapos ang candle pattern, anong purpose nito? Yung candle pattern naman is buy, sell, strength, or emotion. Ayan yan. Ano ba yan? Ayan yan. Tapos RSI or stochastic is kung overbought tsaka oversold. So syempre pag pag overbought is maraming magbebenta kasi like for example overbought na tayo. So if ever overbought kasi mas malakas yung demand, tapos pag malakas yung demand, tapos yung like wait lang kasi inom muna ako ng tubig. So, example dito, if ever overbought tayo, ibig sabihin yan is medyo humihina na yung demand. Kasi kumbaga pa, if ever merong 100 buyers tapos 90 buyers is nakabili na. So, yung nangyari dyan is if ever 100 buyers lang tapos 90 buyers is nakabili na, 10 buyers na lang yung natitira. So yung mga sellers or yung nagbebenta is mag-uunahan na sila or magdra-drop sila ng price para yung 10 natirang buyers is bibili pa sa paninda nila. Kasi if ever 10 na lang yung buyers tapos mahal pa rin yung price mo, so yung 10 buyers na natitira is hindi talaga sila bibili ng mahal. So bibili talaga sila ng mas mura. So yung mga sellers is magdra-drop price sila. So yun yung nangyayari if ever merong overbought tsaka oversold. So kumbaga din yung oversold, pag oversold naman, so kumbaga meron tayong 100 sellers tapos yung 90 sellers is naubos na nila yung paninda nila. So kumbaga 10 sellers na lang ang natira. Tapos syempre sa 10 sellers na yun, tapos meron pang maraming buyers, yung nagbebenta na 10 na natira is magtataas sila ng presyo kasi marami pang bibili. Tapos syempre yung bibili kasi malakas yung demand, kahit pataasan pa yung price ni seller is bibilhin nila kasi kumbaga supply and demand lang kasi yan lahat. So yan po yung like dito, meron tayong EMA, meron tayong candle patterns. So sa candle patterns, medyo meron na kayong idea dito. Tapos RSI or stochastic. So gagamitin lang, tsaka i-add na lang din natin yung volume. Kasi ito naman talaga yung mga basic. So at least alam nyo to itong apat na to. Kasi kahit wala na kayong mga katulad yung iba, meron lang kayong idea sa ganito, okay na yung mga entries nyo. So, meron tayong 4. So, itong 8, medyo hindi na natin to kino-consider kasi yun nga sabi ko sa crypto, mas grabe yung volatile niya. So, mas effective yung mas higher EMA kaysa yung mga lower EMA. Kasi nga yung, for example, sa stock market. Sa stock market na kailangan or it takes months bago ma-hit yung target mo, sa crypto, it takes minutes lang or days or hours lang para ma-hit yung target mo. So for example, yung ibang coins nga, isang araw lang mag 400% gain na. So yan yung kaibahan nila. So ito yung ginagawa nating
support itong EMA 50 tsaka 200, or sa atin is EMA 55 tsaka 180. So mag-a-add din ako ng RSI. RSI is yung oversold saka overbought. So tapos volume. So i-close ko ito. So ito lang yung basic, 'di ba? Kung mag-open kayo ng TradingView, ito yung basic na pinapakita sa inyo. Merong agad volume, tapos itong RSI is like free. Kahit apat na ka-indicator mo, yung RSI is considered as free. So tulad dito, mag-trade tayo. So first step is to confirm sa higher time frame. So magko-confirm tayo sa higher time frame. Like dito. So, since ito yung basic, suggest ko sa inyo na instead of RSI, pwede nyo gamitin is stochastic, kasi ang napakaganda sa stochastic is mas specific siya sa buyers and sellers. So, for example dito, stochastic. So, itong stochastic na basic. So, pwede nyo rin gamitin tong stochastic RSI para combination siya. Pero mas okay din kung itong stochastic lang. So, ganyan. Kasi dito sa RSI, so, same sa EMA, meron tayong link. So, sa RSI, yung default niya or standard is 14. So, 14 days. So, every 14 candles is in average na yung buyers and sellers. So, dito, change ko ng 7. So, meron ba kayong napansin dito? So, sa 7-day candle ng RSI is almost the same sa stochastic. So, instead of using RSI, pwede niyong gamitin yung stochastic na lang. So, dito, so i-close natin to. Okay, wait, ibabalik natin ha. So, for example dito, RSI tsaka stochastic. Sa RSI, nag-oversold na. So, sa stochastic naman is nasa, ano ba to? So, 30 dito. Tapos dito is 20. So, yung advice ko sa inyo, yung mas mainam na gagamitin natin is mas malakas siya if ever itong 40 tsaka 20. So, mas lower than 20 is malakas siya na oversold. Pero pag if ever nandito pa siya sa ibabaw, itaas ng 20 tapos nasa below 40, na kukonsider pa rin natin siya na nasa bullish momentum pa rin tayo pag ganito yung nangyayari. So, like dito, meron na tayong RSI 7, nasa oversold. So, dito, 40, 20, tapos lower than 20, considered as overbought pa rin, oversold. So, dito, oversold. Same din yan sa RSI. So, 40, tsaka 20. Pero dito, yung default is 30. So, sa 40 pa, inuunahan na natin, pero mas maganda if ever mas magdra-drop pa siya, like mag-drop pa siya hanggang 20. So yan dito, nasa overbought tayo. Tapos confirmation natin is 1 day. So sa 1 day, meron tayong dalawang support, at kung gagamitan man lang natin ng trend line, so ito yung trend line dito. Or dito ka na mag-umpisa ng trend line mo, bagong trend line. So dito, yung trend line na to dito is dito dapat. Kasi nakukonsider siya na trend line pag meron kang points na, kumbaga yung base points mo. So dito. So
ito yung base mo, ito yung ikadalawa mo na base point. So, dito sa ikatatlo, ito yung sinasabing nag-breakdown tayo. So, anong nangyari na naman dito sa 1-day time frame? So, dito, 5 million ang 5 billion yata. O 5 billion dito ang na-liquidate. Kasi nag-i-expect na sila na yung mag-short dito na level. Pero ang nangyari is nag-take out na naman. So kaya dapat mag-ingat talaga kayo sa mga trend lines kasi meron mga anong tawag doon, mataas yung possibility niya ng mga fake out kasi doon naman talaga kumikita si exchanges yung sa mga maliliquidate nila. So dito nakikita natin na nasa bullish trend tayo, uptrend, 1 day. So mas malakas yung trend natin pag higher time frame. Tapos dito sa price na to, 'di ba? Kita nyo nasa oversold na tayo. Nasa oversold na din tayo dito. So expected, meron din tayong support na EMA 50 dito. So yung mangyayari dito, since nasa oversold na tayo, tapos nasa uptrend pa talaga tayo, expected natin is ito yung pinakamalakas na level na mataas yung chance na magba-bounce back tayo sa level na to. Kasi meron pa tayong EMA 50. So, ganito yung, kumbaga ganito kayong mag-technical analysis. Sa 1 day, meron na tayong confirmation na malakas yung trend. So, ika-calculate mo din to. So, if ever yung current price is nandito pa, tapos if ever mahihit niya yung EMA 50, so magdra-drop siya ng negative 4%. So, kung 4%, so meron ka ng mga buy zone mo, kumbaga dito sa buy zone na to, dyan, sa price na yan, carry ko pa yung 4%. Kasi yung risk management natin, di ba? So, if ever yung price is, yung stop loss natin is nandito sa baba, like, dito na yung buy zone mo, dito pa yung stop loss natin. So, like, katulad dito, nasa 1 day tayo, which is kung 1 day tayo, expect ka talaga na yung result mo is aabot ng weeks or hindi days, kundi weeks talaga or months. Kung gusto mo ng higher profit. So, ganyan. So kung 4% drop lang to dito, so expected na okay pa rin kung magbabay ka sa price na to kasi meron tayong support dito, nasa oversold pa tayo. Tapos ang problema lang dito is nag-fake out. Pero